meron tayong tatlong special team na idadakdak rin natin para manalo ng legendary skin. Dahil bilang mababait sila, bibigyan natin sila ng award. Yan. Sige. Wait lang Di pa ako And yeah, before anything else, as we announce sa mga Sokmed channels namin and sa TikTok, sa Discord community server, we have a very special guest and shoutcaster for our tournament today. So, intro lang natin si Poyen. Poyen, are you in? Hello. Rinig ba ako? Yes, rinig ka. Thank you so much for her accepting and entertaining us despite her busy schedule. So, thank you din, syempre. Minsan na rin tayo makapag-shout kasi since marami na rin ginagawa. Saka may work din as well. So, busy din talaga. Pero, it's all goods kasi para din sa community since marami nang nangyaring tournaments last year and this January medyo naging konti since papasok pa lang din naman yung taon for 2025. Hopefully, malay mo, madagdagan pa yung mga tournaments for this year. And still, hoping din na, alam niya yan, hindi lang Swarm ang magbigay ng tournament. Actually, meron pang isa. Hindi ko na muna i-mention, pero bukas nyo na lang malalaman. Alam nyo na rin yung siguro yun. So, since dito, magpo-focus muna tayo sa Swarm. And also, dito sa mga players natin tonight. And napakaganda kasi itong tournament is sa pagkakaalam ko is puro random talaga di ba? Yes. We did it para magkaroon ng engagement sa community namin, sa Swarm Discord community. And as you can see, every now and then kasi we have a special channel for game invites. So lumalabas din yung iba malalakas, yung iba naghanap ng kalaro. So we did this event para ma-encourage yung iba to connect with other players. Yan. Actually, gusto ko yung idea kasi most of the players of Wild Rift magreklamo kasi nga solo sila, di ba? So, may way na sila to connect with other people or other gamers na pwede nila makalaro. Hopefully na hindi sila magtoksikan kasi normal na yan. Pero, ayun na nga, since nandito na yung Swarm, marami ng Discord na umaangat yun and also mga orgs and guilds. Sana yung mga solo players natin, hindi na sila solo kung tawagin, di ba? At least magkaroon man sila ng kaduo, di ba? To connect with as well sa ating mga gamers na solo din at mga namang problema sa solo queue. At paparating na ang Feb 14. Uy! Baka humabol. May event ba tayo dyan, boss? Baka naman? Actually, may event tayo. We will announce it right after the tournament. Actually, dalawa siya. I think sa 13, announce natin ang partner streamer natin. So we have partner streamers within the Swarm community. And then siguro, I think yung 14 is a Saturday, isn't it? A Friday, sorry. So sa 15 pala, magkakaroon tayo ng special event. So for those who are watching na wala pa sa Discord community, it's your chance. It's your chance. Malay nyo, dito nyo na makita yung dawan. The one and only. May dawan ka ba? Meron, boss. Meron. Nalungkot. Hindi, I'm happy na meron nagpapasaya sa'yo. Pero malay nyo, di ba? Mga nasa Comsec, Guys, baka nandyan na sa Comsec yung nyo. Huwag nyo nang intindihin si Janera. Huwag na yan. Awain lang kayo nyan. Ay, Janera, thank you pala. I think nag-substitute siya kanina. So, nawalang player. Thank you. And sa 13,000 viewers natin, ayan, si Takero. Thank you sa mga dumadaan. At ito guys, huwag niyong kalimutan na i-repost, i-share man lang sa mga group nyo, and also i-word of mouth itong mga nangyayari tonight na hopefully mapanood na maraming tao kasi this is Swarm and also yung vision nila, kaya rin ako nandito is maganda talaga. So sundan nyo lang sila, may may blue up page sila and also may TikTok din, kagaya na to, pinapanood nyo sila ngayon. I-follow nyo na, pag di nyo ma-pinalo, ewan ko na sa'yo guys. Nandito na yung libreng event, di nyo pa i-follow, di ba? Malay nyo, may 5v5 pa dito ulit, then libre na naman, di mas maganda. So, ito, going back in here, Nikki, dito sa ating game. This is, di ko alam kung anong team to.
Saan ba ang team dito? Team 7 sabi ba? Tama ba ako? Yeah, this is Team 7 versus Team 1. So sa kaliwa. Team 7, wait. Yun. Okay, blue side team 1. Tas right side. Itong left side. Baliktad pala ako, sorry. So, yung kaliwa, team 1, yung kanan is team 7. Okay, gets. Actually, Yeah. mga kilala ko to mga player to, sila Griffith, sila Elk yan, mga most of players na nakikita na rin natin sa mga tournaments. Meron din ako dito sa kabila, I think, dito okay ata nandito sa may kabila. So, we'll see kung ano mangyayari sa ating game. This is a best of 1 series nga pala, guys. Patungo sa Grand Finals. So, anything happen in here ay magdidikta ng kanilang mga, alam mo na, mga placement for this tournament. So, Yan ang kapalaran. anong mangyayari? So, sa tingin ko pa naman is all goods pa rin naman ang kanilang mga pick, lalo na dito sa may bandang side ng Team 7. Medyo makunat at masakit itong na to, lineup na to, since maganda yung pagkakakompose ng kanilang lineup. Meron kang Karma na support, meron kang mid na Ari, and okay na talagang maganda yung kanyang mga setup play, lalo na pag nagamit mo ng tama yung nature grass. And as of now, guys, mukhang magsosolo muna ako kasi since naghahanap pa tayo ng ka-partner, but still we're keep going on pa rin sa ating live. Sana follow nyo yung Swarm, guys. Maganda yung nila, maganda yung mga platforms nila dito. Plataforma pala, patagalog pala yung platform na salita. Pero yun nga, marami silang rito, events, and also yung yung mga para sa mga players na solo, sabi nga nila, di ba? So, ganda ng vision. And also, follow nyo din ako. Mga gusto nyo nang i-follow ako. Pa 1.5 na ako, guys. 1,424 na ako, guys. Ang goal ko this month, maging 1.5 at least ito. Pag hindi na kaya, hindi. Ayaw nila eh. Tutulungan ka namin. 1.5, mabilis lang yan. Ayun, thank you. Pero ito, this is semifinals, guys, against best of 1 lang ito. And shoutout po kay Yuri. And ayoko nang i-shoutout si Anek. Pero shoutout kay Anek. Sabi dito kay Navis, ito kasama namin sa Discord. #NiceSwarm. Kaya guys, i-hashtag nyo na rin yung mga team na gusto nyong supportahan. Kung Team 1 ba or Team 7. Yung kaliwa is Team 1. Yung blue side. Yung kanan naman again is Team 7. So, paalam na kayo guys kung sino susuportahan nyo. Obito na ba? Sige boss, tara dito Obito. Ito player ko si Obito eh. Ayan, Obito, unfortunately, nag-start na. Siguro next game. So this is semis naman. Then siguro right after this game for, but since best of 3, so for the grand finals, maybe you can hop in and help Poyen. Thank you, Obito. Ayun, si Takeko pala nandito. Ito, namin to, talent namin to sa Wicked Sig Esports eh. Pero ito, popost muna tayo ng 30 seconds guys. Kasi, ay ba? Kayo ba? Magpo-post ba muna kayo ng 30 seconds o game na to? Yeah, 30 seconds, yeah. Delayed na ba? Delay na. Okay. So, all goods daw. Kahit di na daw i-post. Pero tuloy-tuloy lang tayo since nakita mo natin dito nag-umpisa na ang ating laban and medyo kakaiba itong positioning nila kasi nasa top lane pala itong Maokai. Nasa top lane naman itong Sorry. Kasi iba yung nasa live and iba yung nasa regular natin. Ilan yung delayed mo, Navis? 50. Okay lang yan. Naka-delay sa kanya yung kung ano sinasabi ko dito sa live is delay ng 15 seconds. Kaya all goods lang. So ito sa may bottom lane medyo amuyan lang since this is a alam niyo yan, yung random kumbaga. Meron pa nga dito mga na-autofill for sure. Sabi nga nakita ko sa sa chat, hayop na yan, pati ba naman tournament, autofill ako. pero yun na nga yung yung point di ba? This is a random random players nga naman na parang hindi naman parang ginroup pala siya into teams na eto, makita nyo naman nagko-compete na sila and all goods nga naman kasi akalain nyo ba naman hindi nyo expect na eto mga players to sila rin pala magkakatap at lalo na si Griffith, si Elk nandito rin, mga compi players na rin to na nagko-compete sa mga tournaments lalo na sa mga tournaments ni Giyang kasi si Giyang yung pinaka ngayon active na organizer.
And this time sa may top lane, suntukan ng mga makukunat dito, bato versus ugat ng ng puno. Pero tingnan natin kasi early pa lang naman. Kahit sino naman magkasuntukan dito sa may bandang taas, hindi naman magkakaroon ng wala naman bearing yan since wala silang damage din. If ever mag-damage, siguro yung Malphite yun kasi yung Malphite is most of skill type siya sa AP, pwede mo siyang i-AP. So, pwedeng ganun. Pero kung mag-i-AP kasi siya, makukulangan sila ng frontline since yung support nila is Yuumi. So, basically, baka mag-hybrid hybrid top lane, tank na AP. Pero, tignan natin since maaga pa naman ang ating laban. And pag-usapan muna natin dito guys, yung mga tao dito sa Swarm. Talagang maganda ang community nila. Accommodating din sila, talagang nakakatawa. Kaya sali na kayo sa Discord guys. Meron silang Discord na napaka-active. Tama ba ako, Nikki? Napaka-active ng Discord nyo ngayon? Yes. Ako, daming tao Kahit madaling araw, gising na gising ang mga tao. Yun. May mga night shift at yung mga nocturnal dyan, ayan guys, mga nocturnal dyan. Pwede kayo dito sa Swarm. Nakakatuwa sila. And also, dito sa ating game naman, balik tayo. Wala pa rin nangyayari Actually, dumaan na yung almost 3 minutes dito and still, para nag-aamuyan pa rin yung mga players. Ganun din talaga, since yung game is, most of the time, hindi to magiging aggressive. If ever lang na yung kaduo mo, nakateam mo sa slot nyo, so all goods yun. Pero, kung titignan nyo, yung ating Yuumi and Saya hindi masyadong aggressive sa may bottom lane. Since may karma din naman. Pero still, hindi sila nagkakatamaan Tignan nyo yung buhay nila. Parang nagki-clear lang sila na nagki-clear dito sa may bandang baba. And talagang antayan to. I think this is yung clash na dito, mag-aatayan dito sa first objective. It's either magpapalitan sila or magko-contest yung isa pero sa may bandang gitna. Uy, na-stun pa naman dito sa ating Diego. Pero makaka-out ba? Ultimate coming from this Seraphine. Naku po, nadali si Liliko. Liliko yung tama ba ako? Tama si Liliko. And still, maganda pa rin naman ang ginawa doon na side ng Red Team. Pero masyado nag-overextend into the point na charm na lang nandun si Liliko. Baliktad nga Siya yung dapat makakapag-charm na matama doon kasi nag-initiate yung Diego sa may bandang gitna. Pero siya pa yung nabaliktad. Binaliktad yung kwento. Pero it's all good. Gandang game dito for the side of blue team. Magandang pang umpisa. Lalo na magkakaroon ng objective within a few minutes. Pero Liliko gusto atang bumawi ng gigigil. Out muna siya mga tol. Ito ba kasali kahit random team? Nag-uumpisa na kasi Ignite So, antay ka na lang sa next event. Follow mo na rin na tong TikTok nila para sa mga updates. And sa may top lane, mukhang mag-engage ba? Hindi. Tamang warding lang dito ginagawa dito ng ating Camille. And also, objective na rin doon sa pagkuha ng Scuttler to give extra vision naman para sa side ng blue team. Pero ito, tignan natin wala pa nangyayari dito sa ating laban. At nag-reset na itong bandang red team. And sa may kabila, kulang pa sila dito. Yung bandang baba pa lang ang mag-reset dito. And yung middle lane nila, ano kayang item nito? Check ko nga. Di ba nakikita yung item nung Seraphine. Actually, nakakuha na pala siya since nakapag-reset na rin. So, all goods. Kung mag-uumpugan tong mga players nito sa may bandang objective, sa may top lane. Pero hindi. Magpapalitan na lang sila. Actually, kinuha ng kabila is yung Reef Scuttler na napaganda naman kasi Enchanted Stumble ata ang tawag doon. Pero, yun nga. Pag Enchanted Ensemble. So, snowballing ang gusto ng side ng blue team dito sa may bandang kabila naman medyo long run ang gusto nila mangyari. So, when it comes of comeback potential, meron tong side ng red team. Pero tignan natin dito, hindi pa naman natin sasabing comeback to kasi hindi pa naman sila lamang totally, pero lalaban pa rin ang side ng red team. Despite to medyo malalim, pero yun na nga, yung Diego ay matutuluyan at matutuluyan din yung kanilang Lucian. Hindi makaka-out pa, may charm pa na nangyari. Naku po, delikado pa nga si Amber at mauubos sila sa may bandang bottom lane at wala man lang sagot ang side ng red team dun. Talagang long run to boss. 4-0 na Kailangan mo talagang kumambak dito and yung bottom lane medyo overfed na. And as you can see, it's 2-0 sa ating Saya. Napakadelikado. And Griffith nandito sa may bandang gitna. Tamang hookshot lang. Walang ultimate, so makakapag-out para naman si Liliko dito. Di pwedeng kabahan. Pero bandang gitna, medyo masakit na rin pala si Liliko Ano ba item niya? Di pa nga siya nakakabuo Pero still,
maganda yung pinapakita dito ng side ng blue team. Kailangan na lang dito i-manage nila into the mid game. Pag transition nila, dapat hindi na muna sila naglalala left since mataas ang bounty ng ating bottom lane since 2-0 na to. Pero wala pa namang shutdown na mangyayari. Tingnan na lang natin kung ano gagawin ng side ng red team para makabawi. Since maganda pa rin naman yung composition nila. Lalo na with this Maokai. Lalo na sa mga clash, sa 5v5 clash. Although may sagot naman yung side ng na blue team with that ultimate coming from Malphite. Pero yung iba kasi global presence ng isang Maokai. Lalo na layo ng nature grass na inaabot. Hindi mo kailangan i-setup. Kailangan mo lang patakbuhin yung ultimate ni Maokai. Meron ka ng magandang play. Pero ito na nga, magkakaroon ng initiation sa may bandang gitna pero nagkakapitikan lang, hindi naman nagkakatuluyan. Pero papasok ata dito yung ating Viego with that shadow miss. Pero out na lang muna sila mga tol, disengage muna. Sagot dito ng side ng red team. Hindi pa panahon, sabi dito ng side ng red team. And team 7, tamang clearing lang ng wave. Medyo kumakalma na sila. Nakakaramdam na ako na they know na hindi mo na kaya. Team, kailangan nila magbalik dito. Kasi kung hindi nila gagawin yung mga engage na kailangan nilang gawin, sila yung madadali within mid game kasi medyo nag-i-snowball na dito si Griffith. Yun na nga, Hextech Ultimatum, binitaw na nga rin doon yung ating Viego yung mawawala yung tuluyan. May tune na naman nangyari doon. Grabe naman yung ating Seraphine. Flash lang. Flash last bullet ang pangalan pala noon. Grabe naman yun. Talagang pang mid lane, parang do yung ata yung pangalan niya. Pero yun na nga mga kaibigan, nag-engage na si Takeko sa may gitna. Pero siya na lang yung umaharap doon. Wala akong kakampi. Pero yun na nga, nastan pa nga siya ng bahagya. Pero Takeko hindi na makapag-out. Pero pupasok pa din siya doon Nakakabilib. Grabe yung tapang doon ni Takeko sa may gitna. Pero walang mangyayari doon. Kasi, grabe, 5 tao yun doon sa may gitna. Hinaharap niya lang mag-isa yun. And wala man lang follow-up coming from the side of red team dito. And warded sila doon sa may bandang jungle nila. Pero pumapalag pa rin dito sa side ng red team. Bandang likod, pumakato na yung Viego. 2 kill na nakuha dito ni Lilco. Pero tingnan natin, si Lynx ay mawawala na rin. Ito natin yung pag-comeback ng side ng red team. At si Elcar out na lang. Medyo maganda yung initiation ng side ng red team this time. Nakakita sila ng magandang potential or magandang initiation doon. Makikita nyo naman, nakakuha pa sila ng middle third dito. So, dagdag sa kanilang mga ginto. Actually, dumikit-tikit na sila dito. As you can see, it's almost 3k gold loot na lang dito for the side of blue team. And nakakatakot dito kasi yung Ari ay nakakuha ng kanyang mga kills. 2 kill yon. Medyo delikado ang mid lane dito ng side ng blue team. Kasi yung Ari guys, skill-based siya and AoE. So, if magi-snowball to, ang laking comeback potential. So, kailangan nilang pigilan to if ever na gusto nilang tumagalin to the mid game. Actually, meron na ba silang saya? Pero, yun nga, sabi ko nga, AoE siya. And napakahirap din tapatan ng isang Ari since may Arkinship. Arkinship ba tawag to? Yung ultimate yan. Basta yun yung mga dashes na rin as well. Tagal ko na rin kasi hindi nagsha-shout kasi. Parang yung focus nung nung utak ko ngayon is wala pa na sa shoutcasting. Pero nagbabalik tayo as you can see. Marami tayong mga events. Pero speaking of event, naku po, may event happening sa Nigit na ganda naman pag Sonya. Nang side ng red team doon. Yung ating Viego papasok pa na with that ultimate. Pero hindi. Patutuluyan pa rin siya. Takeko gumigit na. 4 pa rin sila. 3 na lang dito for the side of blue team. And tignan natin. Andun pa rin pala yung Yuumi, nakakabet doon sa isang player, pero still, lumalapit pa rin yung ating blue team sa may bandang taas at makukuha na natuluyan yung Lucian ay mawawala na. At 3 versus 3 ang ating labanan. Tignan natin kasi magkakaputukan. Pero tignan natin, Takeko, may gitna na naman, wala naman follow up, pero spam pa rin naman dito yung ating Ari, but still, nandun pa rin yung pagsuntok ng blue team, pre-hit pa rin naman dito yung ating Saya, and still, pare, makakakuha pa rin sila ng kill. And LK babagsak, nandito na yung Viego, humahabol na, nakakamoy ng dugo, tingnan natin, makakaabot ba, pero hindi na siya abot pa. Pero ang gandang play nun, since nagpalitan lang sila, nakakuha pa rin naman ng right exchange dito for the side of red team, pero ang dito, nakakuha naman ng objective itong side ng blue team. So all in all, medyo mag-i-even pa rin naman yung ating take doon, pero still lamang pa rin ang side ng blue team dito when it comes of gold. 1k lang ito. Actually, nakakuha pa nga ito ng dikit dito. As you can see, hindi na umabot ng 1k itong Kalamangan. This is a good potential na
pwedeng mai-comeback to ng side ng red team. And napakaganda nun. Kasi pumapaldo na rin tong Viego eh. Tignan nyo yung items. Padalawa na to, boss. Magre-reset na nga lang siya, yo. Pero tingnan natin yung jungle dito ng kabila. So, lamang pa rin naman pala dito si Griffith. Pero yung items dito na Griffith, hindi pa ata siya nakapag-reset, ha? I think. Potentially, mag-blackleaf ba? Or depende kung anong items to. Eh, napakaganda nito for the side of blue team kung magi-snowball pa ba or matutuloy pa dito ni Griffith yung kalamangan niya against this Viego. Sa may top lane, medyo crowded na. Nag-aantay na sila na nga yung pag-ultimate ni Elk. Nandito na rin yung pag-stand doon ng ating Seraphine. What a play na naman. Nawawala yung Lucian. Pumasok pa rin yung Viego. Hindi pa rin sila out. Pero gumugusto. Dito si Liliko. Mahiista ng bahagya. Naku po, yung Seraphine hindi pa nila nakuha. Wala silang exchange na nakuha doon. For the side of Red Team, and Red Team umi-engage pa rin despite na sila yung naunahan. Pero ang ganda namang Hextech ultimatum. Liliko, makakawala ba? Ignited naman dito si Griffith, makakapag-out pa naman. Pero sa may bandang likod, pumahataw na yung Viego, naghahabol pa ng isang dugo. Tingnan natin dito, Griffith, makaka-out pa naman with that hook shot. Tuloy-tuloy pa rin ang laban. Naku, si Elk ay naiwan ng isa. Kinuyog pa naman ang apat dito at nautuluyan ang kill yun. Eh nakikita natin dito, mukhang lalamang na talaga ng tuluyan dito yung side ng Red Team. Magandang positioning coming from the side of Red Team dito Despite na naunahan sila, pero nandun yung Ari. Kitang-kita nyo naman, nag-ahabol pa ng isa. Gustong-gusto pang kunin si Griffith dito. Nandun yung pagtali dito coming from Amber. At matutuluyan na si Griffith. Wala man lang contest from the side of blue team dito and Red Team. This will be a free baron na nga. Napakalupit na mga galawan dito. Guys, isipin nyo, mga random to, tapos nakakakuha na sila ng tempo. Ganito kalupit yung nangyayari sa side ng Red Team yun. Nung una, sila nalamangan, pero despite of that, nakakuha na magandang laban dito yung side ng Red Team. Positioning lang, in and out with that Viego. Grabe na rin yung Ari. Paldong-paldo na to. 7-1-3. May Soul Stealer, saka may Trident pa, boss. Isang burst ka na lang dito, boss. Wala ka na eh. Parang ika-cash out ka na lang dito ng Ari pag nadali ka ng charm eh. Pero tingnan natin since yung ating side ng blue team ay nagdedepende sa setup na meron sila ngayon. If ever na ma-initiate ng tama yon, ma-execute dito ng tama against from Team 7, ay malupit na pangyayari yan for sure. Pwedeng makakambak sila within this kalamangan dito from the side of Red Team, or potentially, malay mo sila pa rin yung maisahan. Lagayan ng nangyayari ngayon, nakaisa na ang side ng Red Team, magkakaroon ng another objective. Nako, dalawang dragon pa ata ang potential na makuha dito ng side ng Red Team. Makakakuha pa sila ng isang objective again. Mawawala ng tower dito sa may bandang baba. And Viego atay nasa taas, I think. Viego nga. Tingnan natin dito, hinabol na siya doon sa may taas. Nakapag-Sonya pa naman, pero yung ating Griffith ay mag-Hextech ultimatum pa naman. Nasa loob ng tower pero mabal pa rin. Pero tingnan natin dito yung comment na mabibitaw, pero walang mapamatay. Ang dami nilang ginamit, dalawang ultimate pa nga ang ginagamit dito for the side of blue team. Mukhang nag-bait out na lang. Yung Viego makakapag-flash out pa. Nandito na si Liliko with that charm. Makakakuha na naman lang another kill. Wala pa rin sagot ang blue team. Naghahanap pa ng isang dugo. Liliko, abutan ba? Muntik pa dun yung saya. Buti na lang, naka-out na. Grabing mga pangyayari sa may bandang top lane dito. What a play na rin coming from the side of Red Team. Ginawang bait si Viego. Alayan yun. And Liliko, what a play din. Kasi nandun yung respond niya. Napakatama. Precise na precise doon yung pagpasok niya doon. Nakuha niya doon si Griffith. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang kalabangan. And ito, shadow miss na naman. Coming from the side of Red Team dito. Kumukulit yung Viego. Patutuluyan na siya this time. Pero it's still all goods pa rin for the side of Red Team. Nakakakuha sila ng proper exchange. Makakakuha sila ng second tower doon sa may taas. And grabe, palamang na ng palamang dito yung side ng Red Team, which is almost 4k gold lead. Grabe, ang bilis ng pangyayari. Dalawang objective na rin nakuha nila. Dalawang Dragon Sword, dalawang spot ito ay nakakatulong dito sa ating side ng Red Team para makalamang ng tuloy-tuloy dito. Kailangan ng pumosisyon ng tama dito ang side ng Blue Team. And huwag na mag-asim syempre. Nakakatakot lang kasi pag nag-asim ka, may pa-follow up na si Liliko. Naku po, yung mga follow up niya nakakatakot. Lalo na ano pa ngayon, naka-crowd. Di mo mahahawakan to ngayon. If ever na ma-ultian siya, may panakas pa siya with that ultimate. Ang bilis lang nito, parang palos lang to guys. Ito na kasi Griffith, kumugusto. Pero tamang zone lang dito, si Liliko, sa may bandang river, na wag makakait dito yung isa sa kanila. And I think siya rin may balak kumain. So, we'll see. And Elk, nakupo na charm pa nga.
Kita nyo yung damage, oh. Dalawang skill pa lang dito. Nature Grasp, pinito na rin. Yun na nga, Twisted Advance magagamit dito ni Takeku. Ultimate as well, coming from the Seraphine. Naku po, hindi na gumana yung play nila. Medyo maganda na yung kwento for the side of Red Team. And napakalupit ng mga ginagawa nila. Ito na naman, hindi nila alam na doon yung Viego makuha ng stun. Pero yun na nga, with a Twisted Advance, mapipilitan mag-Feather Storm dito yung ating Saya. At mababagsak pa rin siya doon ni Liliko. Liliko, umahabol pa rin. Hindi siya Liliko dahil tuloy-tuloy na yung damage niya sa may bantang gitna. At makakakuha sila ng 3 kill. Ganun-ganun lang. And meron na naman silang pre-Baron. And napakalupit. Wala man lang nakuha dito ang exchange yung side ng Team 1. And napakalupit ng mga play dito for the side of Team 7. Gusto ko yung ginagawa nila. Ay, talagang ni-utilize nila yung Shadow Mist dito ni Viego. And yung Viego rin, grabe yung mga agalawan, boss. Hindi ko kalain na ganun yung mga play nila dun, ha. Parang ang ginagawa nila, pinapang zone nila yung Shadow Mist din. Pag nag-react yung side ng blue team dun, sa Shadow Mist, since magkakaroon ng opening, mag-i-stun lang Viego, then follow up kami from Takeku with the ultimate and also Twisted Advance. Talagang solid yung nangyayaring play. So tingnan natin kung magagawa ulit nila for the last play dito. I think since nakakuha na sila ng Baron and within 20 seconds magkakaroon na ng Elder Dragon. Talagang malupit, ha. Solid yung pinapakita nila dito sa ating laban. Yung Team 7 talagang more execution sila. Ngayon nakita natin dito, kumalma lang sila, naghahanap lang sila ng posisyon as of now. Yung mapa medyo crowded na nila. Makikita naman natin yung ward na rin as well. Talagang kalat-kalat na rin dito for the side of Red Team. And ang ganda ng ginagawa nila dito. Umukulit na sila sa may bandang Gedli. Maabutin pa nila ata doon si Flash Last Bullet. Pero yun na nga, Griffith. Naku po, nadelikado pa nga. Hindi tumama ng tama doon yung ating hook shot. Pero what a play coming from the side of blue team with an ultimate coming from Seraphine. Pero free hit pa rin naman yung Lucian doon. Pero tuloy-tuloy damage na Saya. So iba na likod, kumato pa rin yung Viego. Pero makapag-Sonya pa naman. Pero wala na siyang kasama. At hindi na siya makakaligtas pa. At ubusin lang sila ng Team 1. Grabe naman yun. Despite na lamang na yung side ng Red Team, with that one play, naubos na lang ng tuluyan doon yung ating Red Team. What a turn of events from the side of both teams, diba? So napakalupit nang nangyayari dito. Pero I think hindi pa kayang tapusin dahil meron pa tayong wala nang barrier. So potentially matapos na itong laban, matagal pa yung mga TikTok timers dito ng side ng Team Red Team dito sa ating laban. And I think potentially tapos na nga ata talaga to. At hindi na aabot pa si Amber. And congratulations sa Team 1. Sila ang a-advance sa Grand Finals. Oh my God. I didn't expect that. Sobrang lamang ng red. Grabe. Actually, ako din mistake na talaga. One mistake. Wombo-combo kasi yung play nung side ng blue team. Eh, nagamit naman nila ng tama. So, all goods na all goods. Good job. Tignan nyo, yung ating game is 17-17. So all even match dun sa ating sa ating semifinals round. Napakagandang pangyayari. Pero tingnan natin kung ano mangyayari sa ating next game